Sa classroom, muntikan pang malate sa klase yung bida kasama yung robot nitong si Mechabot. Dumating na ang 7:30, pero nagtataka si Pian kung bakit wala pa rin yung teacher. Inanunsyo sa speaker na malilate ng pasok ang teacher nilang si Mr. Jamie, sabay sinabi ni Deep na hindi pa yata nangyayari iyon. Sumunod na araw ay hindi na nagpakita maski sa online ang teacher, kaya sinabi ni Mara na pupuntahan daw niya si Mr. Jamie sa bahay. Pinigilan naman siya kaagad ng mga kaklase pero pursigido pa rin yung babae na malaman ang dahilan. Para ma-distract ito, pinakita ni Amato ang bagong upgraded niyang Mechabot, kaya na-curious si Mara at pinindot niya yon. Nagpakita si Rubica at sinabing may na-detect siyang masamang robot na malapit lang at nalaman na nasa library ito. Binanggit ni Mara na mahilig pumunta ni Mr. Jamie sa library kaya nagdesisyon silang pumunta doon. Sa nasabing lugar, sinubukan nilang tawagin ang teacher nila pero mukhang walang tao sa silid. Sinabi ni Amato sa gadget na walang kakaiba sa lugar, nang biglang dumidilim ang buong paligid at naalerto dito ang mga bida. Sinubukan ni Mara na buksan yung pinto pero nakalock daw yun, kaya nagpanik palalo si Amato. May naririnig namang kakaibang boses yung babae sabay nagpakita ang isang lumulutang na monitor, at binati sila sa pagsali sa isang paligsahan. Nagpakilala rin yung masamang robot bilang si Amazie, kaya tinanong ng bida kung sino itong nasa harap nila. Sinabi ni Rubica na ito ay may kakayahan na gumawa ng delikadong labyrinth, na kinukulong ang sinumang hindi makalabas dito. Ipinakita rin na ang teacher nila ay hindi makalabas sa nasabing dimensyon. Kaya ang tanong daw ay kung makakaalis ba si Mr. Jamie sa labyrinth sa madaling panahon, sabi ng bad robot. At para sa susunod na episode ni Amazie, sino kaya sa 4 na bagong contestants na ito, ang makakaalis sa incredibly exciting Amazie's Labyrinth Challenge? Naglakad na muna sila sa pasilyo pero napansin nila na ang buong eskwelahan ay naging labyrinth. Sabay sinabi ni Mechabot na doon muna siya pupunta mag-isa pero isang dead end pala yun. Sa isang silid naman ay bumuo ng isang istruktura ang bida, pagkatapos ay ginamit niya si Mechabot para mag-mechanize at nagbabago ang lahat ng mga bagay na kinolekta niya. Ilang sandali, naging Mecha-Spider ito at gumapang sa pader para makaalis sila. Binanggit ni Mara na mukhang binabago ng labyrinth yung school nila ng tuluyan, kaya kailangan na daw nilang mahanap muna si Mr. Jamie. Nagpakita si Amazie, at nadismaya ito dahil nilagpasan ng mga bata ang kwarto ng disiplina, ang kwarto rin ng mga lava, at yung silid na may nagugutom na leon. Kaya nagalit yung kalaban sa kanila sa pandaraya at inihulog sila sa may butas. Dahil dito, kailangan ng mga contestant na harapin ang Globe Challenge, at sinira nito yung mechanized na sasakyan nila. Sumunod ay umiyak si Deep at mas gusto na lang daw niyang pumasok sa klase. Tinanong na lang ni Mara si Rubica kung nasaan daw yung bad robot, at ipinakita naman niyo ng gadget ang eksaktong lokasyon nito. Pagkapunta nila sa lugar, binati sila ng kalaban dahil sobrang bihira lang daw ang mga kalahok na makapunta sa final room. Nagmadaling mag-transform muli ang bida bilang si Mecamato. Sabay tumakbo ito sa silid pero naitulak siya kaagad ng tumaas na sahig. Nagbabago muli ang lahat ng kapaligiran nila sa bawat anggulo, at tumambad sa harap nila ang Athletic Agony Challenge. At kailangan makapunta sila sa finish line sa loob ng 1 minuto lang. Nabahala si Deep dahil walang mandirigma siguro ang makakatawid dito ng ligtas, mapera na lang daw kung ikaw ay isang super monkey. Natuwa si Amato dahil nagbigay ito ng ideya sa kanya. Sumunod ay kumulekta siya ng mga bagay sa paligid ng gym, at nagbago ng buong kaanyuan na nagbigay sa kanya ng powers bilang isang super mecha monkey. Tinanong ni Amato kung kailangan ba nilang lumakad ng katulad sa isang unggoy din, sabay lumundag-lundag ang bida sa bawat platform ng challenge, kahit na pabago-bago ito ng galaw. Sa huli, nakatawid siya hanggang dulo nito. Pagkatapos ay naglambitin sa tali para maiwasan ang nagsisigalawan ng mga patusok na bakal, ganun din ang paglundag muli nila sa mga punching stick ng pader. Ginamit din nila ang malaking asul na bola at pinaikot ito, pagkatapos ay inihagis iyon sa villain na direktang tumama sa kanya hanggang sa pader. Nag-transform muli pabalik sa normal ang buong paligid ng gym, at natuwa ang mga bida na ligtas ang kalagayan ng teacher nila at si Pian. Pinuntahan naman nila Amato yung bad robot at hindi siya makapaniwala dahil sila palang daw ang kauna-unahang nanalo sa labyrinth at natuwa dito yung bida. Sumunod ay ginamit niya ang kanyang gadget at kinuha na si Amazie pabalik sa digital world. Kinagabihan, naiwan ng mag-isa si Pian sa kanyang malaking mansyon, habang nababahala si Amato dahil ang dami pang bad robots sa online ang hindi pa nila nahuhuli.
Dagdag pa ng bida na responsibilidad nila ni Mekabat ang mga ito. Pagkatapos ay tumawag sa kanya si Pian na ngayon ay natatakot dahil may gusto daw na pumasok sa kanyang bahay. Nagmadali na ngayon si Amato at ginamit ang gadget para mag-mechanize ang robot. Pinagsama niya ito sa payong kaya nagreklamo ito na wala namang diferensya sa paggamit niya ng ordinaryong payong lang sa ulan. Dahil sa walang sumasagot ng gate, ginamit niya yung robot na maging helicopter wings at lumilipad na ngayon sila sa ere hanggang sa makapunta sila sa tapat ng pintuan. Nagpapanik siyang kinakatok agad ito, sabay nagpakita naman si Deep na binati siya sa likuran. Sinabi nito na ibabalik lang daw niya yung hiniram niyang video game, nang may marinig naman silang sigaw ni Pian mula sa loob. Pagkapasok nila sa mansyon, parang isang abandonadong lugar ang bahay, natakot ulit itong bida at pumulot ng vase, pagkatapos ay ginawa niyang mechanize ang robot niya at naging isang mechazuka. Sa hagdanan, may naririnig silang sumisipol sa di kalayuan, sabay may humila kay Deep sa likod niya at nagulat sila, pero si Pian lang pala yun. Nagpakita na sa wakas yung kalaban at ginamit ni Amato yung sandata niya, pero magaling yung kaaway sabay na salaglang niya ang mga panira gamit ang stick. Yung robot na ang pangalan ay Janitor, ay nagagalit dahil gagawa na naman daw sila ng kalat kaya umatake din ito. Humagas si Mekabot sa sahig kaya nawala yung pagiging Mechazuka rin niya. Nilinis ng kalaban yung nakitang kalat kaya ginamit nila itong pagkakataon para makatakas sa pasilyo. Pumasok din sila sa isang silid para magtago, pagkatapos ay tinanong ng bida kung sino ba itong si Janitor. Sinabi ni Rubica na ang bad robot na ito ay isang former Space undefeated champion ng Space Arena. Dinagdag din ni Mekabot na naghari ito sa tournament ng 5 years in a row, walang nakakatalo sa kanya hanggang sa araw ng kanyang pagretiro. Pagkabukas ni Pian ng elektrisidad at ilaw, namangha ang mga kaibigan dahil sobrang lawak ng kanilang closet. Sinabi ni Pian na closet lang ito ng mga sapatos ng nanay niya, at may elevator din dito na sinakyan din nila para makapunta sa basement. Habang nasa elevator, nasundan pa rin sila nung kaaway kaya umaksyon si Amato at ginawang mechanize yung robot niya. Unti-unting nagbabago ang kanyang baluti at naging protective armor, para maging superhero na si Mekamato. Nabuksan na rin ni Janitor yung takip sa itaas. Sumunod ay sinabi nito na ang tanging pakay niya ay si Pian lang, pero prinotektahan kaagad ng bida siya at sinugod na rin yung bad robot. Nagpatuloy ang kanilang paglalaban sa loob hanggang naitulak niya ito sa pader. Dahil dito, nag-umapaw ang galit niya sabay binago nito ang kanyang buong sarili at pinagmalaki na siya daw ang bukod tanging si Janitor, Space Arena Champion ng 5 years in a row. Nagulat ng sobra dito ang mga bata, sa mas malaking robot na tumambad sa harap nila. Nagmamadali na ngayon silang tumetakas sa mahabang pasilyo sabay gumamit ng gadget yung kalaban at inihagis niya yon sa malayo. Ginawang yelo rin ito ang buong sahig, kaya nadulas ang mga bida at nawala ng balanse. Kumuha si Amato ng surfboard at nag-mechanize siya para magbago ito ng anyo na naging high-tech ice transport na sinakyan din nilang tatlo. Habang patuloy sa paghabol ang kalaban, ginamit niya ang vacuum cleaner na siyang humihigop sa kanila at ng mga bagay. Sa kusina, naisip ni Amato na magkalat sa sahig ng kahit na ano, at nung nakita ito ni Janitor, kaagad naman niya itong nililinis habang galit na nakatingin sa kanila. Sinabi ni Pian na pagkakataon na daw nila ngayon na tumakas. Sa banyo, namangha sila sa sobrang laki nito at may swimming pool pa daw sa loob, pero sinabi ni Pian na para lang sa paa nila ito. Yung swimming pool ay nasa second floor at pagkaakyat nila, isang Olympic-size swimming pool ang nasa loob ng banyo. Ilang sandali lang, nagpakita na muli yung bad robot at inatake rin si Pian. Buti na lang ay eksaktong naprotektahan siya ni Amato, pero naihagis siya sa may workout machine. Naisip niya tuloy na gumawa sa screen ng panibagong gadget at nag-mechanize ng panibagong high-tech armor. Nagbabago ito na kumokober sa kanyang katawan, at tinawag ang sarili niya ngayon na si Mecha Macho. Hindi na nag-aksaya ng oras yung kaaway at sinugod kaagad siya. Nagpalitan sila ng mga suntok sa isa't isa at sa huli, gumamit ng rocket booster punch ang bida na nagpalipad sa ere ng kalaban. Natuwa si Pian dahil nanalo sila, at ngumiti si Amato pabalik sa kanyang mga kaibigan. Kinabukasan sa may Gobi store, tahimik na nag-aayos yung matanda ng mga paninda pero biglang may mga shuriken ang sumira ng kanyang hagdan. Nahulog tuloy ito sa kinatatayuan niya, pagkatapos ay binalutan siya ng kakaibang berdeng liwanag at pinakita ang isang robot na gumawa ng lahat. Pumasok ang mga bida sa nasabing convenience store pero wala dito yung may-ari.
May nangyayaring kakaiba sa may likuran ng shop kaya nagpunta sila doon at nakita yung owner na paulit-ulit na nahuhulog sa hagdan. Niligtas siya ng bida at tinanong nila kung anong nangyari. Nahulog na lang daw siya sa may hagdan habang inaayos yung mga paninda, pagkatapos ay maraming beses na siyang nahuhulog palagi kanina. May napansin naman si Mekabot na mukhang pamilyar sa kanya, naisip niya na baka itong shuriken ay pagmamay-ari ni Ninja Mera. Tinanong ni Amato si Rubika kung sino iyon, isa daw itong bad robot number 107, pasikreto itong tina-target ang biktima para makulong sa isang infinite loop. Pagkalabas nila, meron na namang tao ang nangangailangan ng tulong sa kalye, habang si Amato naman ay ginamit ang tracker para malocate nito ang lokasyon ng kalaban. Nung nakita nila yon ay nag-mechanize yung dalawa para mag-transform. Binago ng robot ang backpack niya at tinawag itong Mechajet. Lumipad silang dalawa para habulin yung salarin, at habang nasa ere, nakita nilang tumatakbo ng mabilis yung ninja kaya sinundan nila yon. Pagdating nila sa eskinita, ginamit ulit ng bida yung tracker at ilang sandali, nasa itaas pala ito sabay sinugod silang dalawa. Mabilis na umiilag pa atras si Amato, pagkatapos ay naghagis siya ng maraming crate na walang kahirap-hirap na iniwasan lahat ng ninja. Sumunod ay gumamit ito ng tali kaya nakuha nito ang braso ng bida. Pagkatapos ay hinila siya palipad sa ere, buti na lang ay nakapag-transform siya sa oras na mag-mechanize kasama ng robot niya. Nagbago ang kanyang baluti pero bumagsak pa rin siya sa lupa. Dahil dito, ginamit na ng bad robot yung kanyang infinite loop, at bago pa man makabangon si Amato, paulit-ulit na siyang tumataas at bumabagsak sa may basurahan. Hanggang sa sumapit na lang ang maghapon, buti na lang ay nahanap na siya ng mga kaibigan kaya tinulungan kaagad ni Pian ang kaibigan niya. Sinabi ng bida na ayos naman siya, pero nakatakas daw sa kanila si Ninja Mera. Nung hapon ding yun, nabiktima naman niya si Deep sa may playground at paulit-ulit itong bumabagsak sa lupa una ang mukha. May nahulog ding dalawang estudyante sa may hagdanan sa loob ng basurahan, at pagkatapos nilang mabunggo sa pader, kinulong din sila sa infinite loop ni Ninja Mera. Bumalik sila sa una at nagpatuloy ang paghulog nila sa may hagdan. Sa garahe ng bida, gumawa si Mara ng chart sa mga lokasyon ng mga pangyayari. Naisip din ng babae na lagyan nito ng oras ng pag-upload, kaya nalaman niya ang susunod na pupuntahang lokasyon ng kalaban. Samantala, iba naman ang pattern ang nakikita nung dalawa na mukha daw itong ulo ng isang bibe kapag binaliktad. Pumunta na ngayon sila sa nasabing lugar at ginawang bitag nila si Pian pero hindi nagpapakita yung kalaban. May naisip naman si Amato at kinuha yung gulong, pagkatapos ay ginamit ang kanyang gadget para mag-mechanize dito ang kanyang robot, gamit ang bagong high-tech salbabida. Nagpatuloy ang kanilang pagkukunwari pero naisip ni Mekabot na bilisan pa ang pag-ikot, hanggang sa hindi na nakayanin ni Pian ito kaya bumagsak siya sa may tubig. Sakto namang nakita yun ni Ninja Mera kaya sinubukan itong lumapit sa kanya. Sa halip, nakita niya ulit yung nakalaban na bida kaya agad niya itong inatake ng shuriken. Nagpakitang gilas din ito habang inilabas ang sandata nito, pagkatapos ay ninerbyos na nagpalit anyo si Amato para maging isang superhero. Suot pa rin yung salbabida, naging si Mekamato siya pero nagtaka ang kalaban sa itsura niya. Sinimulan na siyang atikihin ni Ninja Mera, habang sinisira din ito ang mga upuan sa parke. Sa sumunod na pag-atake, pinalobo ni Mekabot ang kanyang goma na siyang humarang sa sandata na nagpatalsik naman sa kaaway palayo. Ginamit muli ni Amato ang kanyang malaking tiyan para maharang ang atake ng kalaban, na siyang tumalbog din sa mukha nito na tuluyang nagpatalo kay Ninja Mera. Sa huli, ginamit ng bida ang kanyang gadget para mahuli na ang salarin na ninja, at kinulong ito sa digital world para hindi na makapaminsala pa.